Light from the Word, our daily study of the Scriptures and our time. Unang-unang napansin ko sa atin dito ay yung ilaw, at na-mention ko na rin yun last week, na maganda rin yung merong ilaw. At nagsisimbolize siya ng Christmas. Pero besides that, alam nyo ba na may halos kasabay na Jewish feast ang Christmas? Yun ay yung tinatawag na Hanukkah. This year, dahil sila ay lunar year, ang Hanukkah ay December 16 plus 8 days. So matatapos siya ng December 24. Tama ba? Oh. So yun ay celebration kung saan pinurify uli ng haring nila na saserdote rin, si Matatias at si Judas Maccabeus, ang templo sa Jerusalem. Pagkatapos itong babuyin, literally, kasi naghain ng baboy, si Antiochus Epiphanes, yung precursor ng Antichrist, at pumatay siya ng 40,000 Jews, nag-alipin ng 40,000 Jews din, naghain ng dugo ng baboy sa Holy of Holies, at naglagay ng idol ni Jupiter sa loob ng templo. So dahil doon nag-aklas ang mga Hudyo sa pamumuno ng mga Hasmonean dynasty o si Maccabeus, at niliberate nila. For 80 years ay hindi kontrolado ng mga ibang bansa ang Israel. Kasi before that, alam natin dun sa kwento kay Daniel, ay Babylonia, Assyria, Babylonia, Persia, Greek, tapos for 80 years ay na-liberate sila. Kaya lang, katapos ng 80 years ay naging under sila ng protectorate ni Pompey na isang Romano. Then eventually si Julius Caesar, at nung panahon ni Jesucristo ay si Augustus Caesar. Alam natin yan sa kwento ng Nativity, yung birth ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin ko muna ang talata natin sa Lucas 2. Dapat talaga akong magsalamin. 21 to 24. Nang sumapit na ang mga araw ng kanilang paglilinis, ayon sa kautusan ni Moises, kanilang dinila siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ito ay ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki ay tatawaging banal sa Panginoon. Sila'y naghandog ng alay alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, 2 bato-bato o 2 batang kalapati. Okay. Okay. Ang naintindihan ko this year na 2 word, at mukhang bago yun. Ewan ko lang kung bago sa inyo, pero bago sa aking pandinig ay yung word na ghosting saka gaslighting. Meron pang isa yung cancel. Alam naman yung ibig sabihin ng ghosting, no? Ibig sabihin, usually ginagamit yan ng mga babae. Dahil dun sa kanilang mga nanliligaw na lalaki. Kasi usually, mayroon manliligaw o magpapakita ng kanyang intention, tapos pagkatapos ng ilang buwan, biglang mawawala. In fact, ginamit ni Yen Constantino yan kay sining Koreano? Ha? Oo, kasi
biglang nawala eh. Doon pa sa Showtime nasabi. So, ghosting yon. Oo, ibig sabihin bigla ka lang nawala. Pwede rin naman na nobyo ka na, tapos biglang nawala ka. Hindi mo malaman kung ikaw ay umiiwas, o nag-ibang bansa, o nag-ibang bayan. So yan, ghosting. In fact, mayroon ako nadinig this year na congressman na gusto magpasa ng bill na bawal ang ghosting. Oo, meron yun. This year din yun. Yung pangalawa ay yung word na gaslighting. Yan. At kaya ko na-mention gaslighting kasi madaming nagtuturo ngayon pero hindi directly, kasi ganun ang gaslighting, hindi directly na nagtuturo, na nagbibigay ng doubt sa inyong isipan kung tama ba yung pagkakaintindi mo o tama ba yung palagay mo sa isang tao o isang bagay. Gaslighting. Isang example, in fact, tatago natin yung pangalan. Ito lang lately ay, in fact, ngayon pa rin, mayroong isang fellow Christian na babae doon sa aming group chat doon sa Santa Rosa, hindi sa group chat natin. Chismis to, Marites. Pero hindi naman niya alam yung pangalan eh. Na yung kanyang asawa ay more or less nagsaserve sa church. Tapos si lalaki ay ang trabaho lang niya ay yung nagwo-work sa church. Okay? Yung babae, nagtatrabaho rin. In fact, hindi ko alam kung totoo o hindi. Siya nagbabayad ng kuryente, ilaw, at pagkain. Tapos lately, kahapon nata yun, ay binugbog siya. Bugbog. As in, may tama sa ulo, may tama sa katawan. Kaya lang, ito yung paggagaslighting. Yung lalaki, iba ang kwento sa mga pastor at saka sa mga church leader. Ang sinasabi nila ay gawa-gawa lang ng babae yung pagsiselos niya at yung mga palagay niya. At sinasabi, baka mayroon siyang so, kaya niya nasasabi ito. Ako naman, ay hindi ako nakikialam, kaya lang, nung nadinig ko na may physical threat, at i-advise ko rin sa inyo, ito mga kababaihan, kung may physical threat ang inyong asawa sa inyo, pwede naman nyo kaming tawagin. Pero, mas maganda na itawag nyo yan o ilapit nyo sa barangay para mayroong record. Physical threat hindi yan yung ibang bagay. Physical threat. Ibig sabihin ang tawag dyan ay domestic violence. Para may record ng barangay, first time kung totoo, at pwedeng pumunta dito yung barangay. Okay? Part yan ng pagkakaintindi natin sa Romans 13 na nagpapasubmit tayo sa mga authority. Okay? Alam nyo sa US ay nagkakaroon ng problema ang Christian Church kasi tinatago nila yung mga ganyan hanggang pumutok na. Hindi maganda. So ano ang gaslighting doon? Yung asawa niyang lalaki, iba kwento, sabihin, hindi naman totoo yung sinasabi mo eh. Iniisip mo lang yan. Tapos, kinekwento rin niya doon sa mga ibang tao na gano'n yung asawa niya. Kaya nga ako, ang advice ko, i-record sa barangay. Kasi once na-record sa barangay, anong tawag doon? Proof yun. Kung ikaw ay binugbog
Oo. Kasi kuminsan tayong mga magkakapatid at alam naman nyo may bias tayo. Pare, nadinig ko kay Sister Lynn na binubog siya ni Brother Jerry, hindi agad ako maniniwala kay Sister Lynn. Sasabihin ko, pwede pang baliktad. Ganun din sa akin. Pag nadinig nyo, nabugbog ko si Mabel, baka baliktad pa. Ako nabugbog. Oo. Pero kasi may bias tayo, kasi kilala natin yung mga tao. Hindi natin may ubos isipin na magagawa natin. Pero kung totoo nangyari, mas maganda mayroon third party. Mas lalo pag barangay naman, huwag kayong mag-alala. Hindi porke sinumbong nyo ay kukulong agad. Hindi na may kukulong agad yan eh. Oh, may dadaan yan sa proseso. Sana, tama yung pagkakaalam ko, tinuturuan mga barangay tungkol sa mga family intervention. Ba't ba napunta doon? Kasi gaslighting nga. Ito ang gaslighting. Sinasabi nila na ang pagkapanganak ni Jesus ay hindi nangyari. Parang lang yan na Santa Claus and ilang mga reindeer yun. O kaya ay parang si Snowman yan. So parang sasabihin nila, hindi naman talaga nangyari yan eh. So uso yun. Magandang pakinggan na cute yung baby, pinanganak, dumating yung 3 mago, hindi hari, mago yun. Tapos sinundan sila, denied sila ng between, tapos sinundan sila hanggang tumigil doon sa kung saan pinanganak si Jesus. Ayan, sasabihin nila, hindi yan totoo. Ang tawag doon sa English ay, na-mention na ni Sister Perly yun, na midrash. Gaslighting yun kasi pinagdadoubt tayo. Ito ang isa sa mga... So, dinagpasan ko na yung usual na Christmas story. Christmas story. Alam niyo yung usual Christmas story, di ba? Na in-announce kay Maria na siya ay manganganak at ang anak niya ay ng banal na espiritu. Tapos, sa panahon ni Herod, pumunta yung mago. Tapos, nagkaroon ng census kay panahon ni Augusto Caesar. At sila, si Joseph at si Maria, na nasa lahi ni David, ay umuwi sila kung saan sila, Bethlehem. Kasi doon din si David. Alam na natin yung kwento na yon. So, dito tayo pupunta sa after nung pinanganak na. Okay. 8 days after panganak ang isang lalaki, dapat siyang tuliin na. Circumcision. So, hindi yan katulad natin na pag summer, doon nagpapatuli. At pag ikaw ay 13, tama ba? Ganun pa rin ba kayo? Kasi ganun kami, 13 eh. Kasi 12, hindi pa yung teenager eh. Pero pag yung, o kumisan pag 12 pala, bago mag-13. Yan. Ngayon, katulad ng mga tatay ko, iba sa kanila eh. Tumatalon sila sa ilog. Ako ay sa doktor na. Oo. Ba't nga ba napunta sa tuli? Ang Panginoon, dahil sa karakter ng kanyang mga magulang, na matapat at masunurin sa kautusan ng Panginoon, yun ang una, ay pinatuli nila sa pang-8 araw si Jesus. Nakasulat yan. Detalyado. Saan sila pumunta? Ano pa ba yung isa? 3 kasi yun eh. Yung pangatlo ay, pasensya nyo na, nakalimutan ko na yung aking sasabihin. Yun, nagbayad. Nagbayad sila, redemption, ng 2 bato-bato o 2 batang kalapati. Meron pang mas mababa dyan. Flour. Ano nga pala yung Tagalog ng flour? Arena. Arena. Pag sobrang hirap ka na, arena. Pero pag mahirap ka lang, either bato-bato o kalapati. Kasi normally,
pag ikaw ay panganay, ang sabi dito, ang bawat panganay na lalaki, literally ang sabi, ang bawat na nagbukas ng matris ng kanyang nanay, yun ang literal, ay tatawaging banal sa Panginoon, holy to the Lord. Ang kwento niya na nasa Old Testament pa. Ang ibig sabihin na lahat ng panganay doon sa 11 tribo ay pinapalitan ng mga Levita. Kaya sila nagre-redeem. So, ang kapalit ng bawat panganay ay Levita. Yun ang mag-serve sa templo. Pero dapat nilang gawin yan. Either mag-aalay sila ng ano nga yun? Tupa, o kung mahirap ka, bato-bato o kalapati, o kung sobrang hirap ka ay harina. Pangatlo, after 40 days, magkakaroon ng purification. Yun din ang sinasabi diyan sa 21 to 22. Parang mali, Angela. Meron ba tayo nalagpasan na 21? Di ba, okay na. Doon sa 21 yun eh. Okay, basahin ko nga yun, 21. And when the 8 days were completed for the circumcision, his name was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. Tapos 22, ayun, paglilinis. Now when the days of hair purification. So usually, yung kababaihan, pag lalaki, 40 days. Pag babae, mas mahaba. So yan, ginawa nila. Okay? So, bakit ko ine-emphasize yan? Kasi ine-emphasize ng Biblia. Si Lucas, na colleague ni Apostle Paul, ay ni-research niya yan. Yun makikita natin sa chapter 1. At makikita natin dito sa chapter 2, malamang yan ay ang basis ay testimony ni Maria. Kasi patay na si Joseph eh. So, ang kinausap niya ay si Maria ang nagsabi ng mga detalye. Eyewitness testimony yan. Kaya yung ibang nag-gaslighting na sinasabing hindi totoo, kung ganyang katindi ang detalye, hindi ka dapat mag-doubt. Meron pa pala, dinala siya sa Jerusalem upang ihirap siya sa Panginoon. Ano ang nasa Jerusalem? Templo. Saan sila galing? Sayang, wala. Hindi pa pala ito yung game natin. At saka wala akong pang-award eh. Pero saan sila lang galing nung pumunta sila sa Jerusalem? Ha? Kapapanganak. Di Bethlehem. Ayan. Gaano kalayo ang Bethlehem sa Jerusalem? Ngayon, ang tanda natin, ang Bethlehem nasa babayan. Aakyat yan sa Jerusalem na nasa itaas. Tinignan ko yung sa Google Map kung gaano kabilis pumunta. Ang unang-una ay sinabi ay 1 hour and 32 minutes by car. Sabi ko, parang traffic lang pala ng Ortigas. 1 hour and 32. Ngayon, pag nag-bike ka, 9 hours. Yung ba nagbabike dito? Tuloy-tuloy? Nakapag 9 hours ka na? Kasi yung anak ko rin, nakapunta na yun ng Baguio, Pix. Ano yan? Pix Gear. Oh. Pero hindi 9 hours yun, inabot sila ng hapon eh. Nung hapon, hindi nila kayang umakyat kasi madilim na eh. Nag-bus na sila papuntang Baguio. Mula rito. So, 9 hours. Ilang araw kaya, gano'n ka, nasabi ko tuloy, isang araw kung ikaw ay maglalakad. 8 days after na nanganak si Maria. Ina-advise ba yon na pwedeng maglakad agad? Ha? Pwede naman.
Ayun. Kasi kala ko hindi eh. Siguro dahil ang misis ko puro cesarean eh, kaya bawal. Bawal kumilos. Hindi ko na-experience yung normal eh. Puro cesarean si Mabel eh. So, Joseph and Mary were very religious and obedient to the law of God. Also, they were also poor. Hindi sila mayaman. Hindi naman sila sobrang hirap. So, ibig sabihin, makakatikim pa rin sila ng hotdog at spaghetti ngayon. So, makaka-relate kayo kay Joseph and Mary. So, yun ang unang-una. Ay, salamat. 3 o 4 na. Konti na lang. Yun ang part 1 eh. Eto tayo tatagal. Pakitakbo. 25. Yan. Okay. Noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito ay matuwid at masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaliwa ng Israel at nasa kanya ang Espiritu Santo. Next. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu ay pumasok siya sa templo. Nang ipasok ang mga magulang sa templo, ang sanggol na si Jesus upang gawin sa kanya ang naaayon sa kaugalian sa ilalim ng kautusan. Pakibalik sa 25. Simeon is one of those people na naghihintay sa Mesiyas, ang Kristo. Yung unang Advent, unang pagdating niya, siya ay naghihintay. At it is well na gayahin natin. Mas lalo na sa panahon natin ngayon, dati ay commercial lang, very commercialized na ang Christmas. Ngayon ay mas commercial na kasi excited tayo magkita-kita eh. Pagkatapos ng pandemic, di ba? Ngayon, baka makalimutan natin kung ano para saan ang Pasko. Pasensyahan nyo na. Alam ko rin ang Pasko. Ito magko-confess ako. Ang Pasko ay para sa Christmas bonus. In fact, ang kinakanta ko nga sa opisina ay yung kanta ng Aegis. Alam niyo yun? Christmas bonus. Sabi nga ni Brother Jerry, pag magbibigay ka ng message, ang unang tatamaan, ikaw. Yan. Si Simeon ay isa sa mga example na tao na naghihintay sa Mesiyas. Sa kanya ay first advent. Sa atin ay second advent. First coming, second coming. Okay. Ang sabi diyan ay matuwid at masipag sa kabanalan. Ang word na ginamit ay righteous and pious, waiting for the consolation of Israel. Ang sinasabi doon, manward and Godward, ay maayos ang relasyon ni Simeon. Pakikipagkapwa-tao, just. Ginagawa niya yung tama. At kanyang relasyon sa Diyos ay tama rin siya. Ang problema nito ay matanda na siya. Yan. Mamaya pa pala yun. Ngayon, anong hinihintay niya? Buti ang translation dyan ay kaaliwan o consolation. Meron kasing ibang translation na redemption. Pero ang word talaga ay kaaliwan. Ngayon, kung kayo ay sanay na makinig sa Heidelberg Catechism, ang unang tanong ay, what is your comfort in life and in death? Tagalog, ano ang iyong kaaliwan
sa buhay at kamatayan. Yan. Tandaan natin, 165 BC ay nilinis ang templo, 80 years yun, so nasa 160, 80. Di 80 BC, naging under na sila ng Roman rule. 80 BC, ngayon, ito ang problema nung date ng pagkapanganak ni Jesus. Nung nilipat ng church ang calendar from Roman calendar to Christian calendar, ang Roman calendar kasi ay nagsisimula sa founding of Rome. Nung nilipat nila sa pagkapanganak ni Jesus, nakalimutan ko yung pangalan ng monk, nagmintis siya ng 5 taon. Nagmintis siya ng 5 taon. So dapat sa 0 yung 1 yung birth ng ating Panginoon, 1 AD. So kulang siya ng 5, so bumalik ka, 5 BC. So napansin nyo, 80 BC ay kay Roman rule hanggang 5. So mga 75 years ay under Roman rule na ang Palestine, ang Israel. So tinarawag nila dyan, yung kaaliwan ng Israel ay kana nila ay yung Mesiyas ay i-liberate sila. Si Simeon bilang Hudyo ay isa sa mga remnant na mga namamanampalataya sa Panginoon. Pero hindi rin niya alam kung ano ang hinihintay niya. Ano ang sinabi sa kanya? Next, 26 to Yan. Hindi nakuha sa translation na ito yung play of words. Ang sabi diyan, ay ito pala, makikita pala dito. Buti la lang. Ang sabi diyan sa ibang translation, he will not die until he saw the Christ the Lord. Ang play of words ay andyan, hindi niya makikita death, kamatayan, hanggang hindi niya nakikita ang Kristo ng Panginoon. So, parehong word yung makikita. Alam naman natin, pag makita mong kamatayan, mamamatay ka. Pero yan ay, mapapansin nyo, kaya nagpe-play of words ang gospel writer ay ine-emphasize na makikita ni Simeon yung Kristo. Dapat niyang makita sa pamamagitan ng kanyang mata ang Kristo. Ngayon, hindi niya ngayon alam kung paano niya makikita ang Kristo. Sinabihan siya, hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita. Tayo, mga kapatid, ay maraming alam din na pangako ang Diyos sa atin. Isa dyan ay siya ay muling darating. Pero do mayroong mga nakasulat sa kasulatan kung paano siya darating, sigurado tayo ay masusurprise pa rin kung paano dadating ang Panginoong Jesus. In a lesser sense, nababasa rin natin na ang Panginoon, alam natin, na pag-usapan namin nung Biyernes, na ang Panginoon ay ang ating pastol at tayo ay ang kanyang tupa. At siya ay nagbigay ng kanyang buhay sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na, ano ba yung abundantly? Anong Tagalog nun? Masagana. So may pangako sa atin. Minsan, iba yung ating expectation sa pinangangako ng Panginoon. Pero, tayo ay naghihintay sa Kanya. Yan ang huwag dating mawawala. Una, nagtitiwala tayo sa Kanyang pangako, salitaan ng Diyos, at tayo ay naghihintay. Ano yung pangatlo? Sabi diyan,
3 beses sinabi na doon sa 25, pakibalik nga 25 ulit kung nandun. Yan, nasa kanya ang Espiritu Santo. Next, balik ulit sa 26. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo. Tapos, sabi pa, sa patnubay ng Espiritu ay pumasok siya sa templo. A true believer will wait with expectation to the Lord. Second, he will continue trusting His Word. And third, he will do this in the power of the Holy Spirit. 3 yun. Nandito yun sa text, kita. Ngayon, special kay Simeon yung sinabi sa kanya. Sabi diyan ay ipinahayag sa kanya. Tinignan ko yung word nito, at pag tinignan nyo sa Old Testament, yung equivalence niya, ay ang lumalabas ay it was prophesied to him. Katulad sa Isaiah o Jeremiah, sinulat niya ang sinabi sa kanya ng Panginoon, lahat ng sinabi ng Panginoon. Yung sinabi ay sa Isaiah ay ganyan din, ipinahayag. It was prophesied to him. It was a special revelation to Simeon. Tapos, eto timing. Siya ay pumunta sa loob ng templo at the time pinasok ng magulang ni Jesus na si Joseph and Maria para ihain o magbayad ng redemption dun sa pagiging panganay ni Jesus at dun sila nagkita. Paano ngayon nalaman ni Simeon na yun ang Kristo? Ano ba yung sagot sa kanya ng Panginoon? Uso ngayon niya pag Christmas, pero may significance. Ang sagot sa kanyang pahayag, makikita niya ang Kristo ng Panginoon sa isang sanggol. He would never ever think that the consolation of Israel will come like a baby. Di ba? Kasi akala nila katulad ng mga Makabiyan ay mga warrior agad ang darating. Pero dumating siya as a baby. At malamang, ang sabi sa kanya, hindi niya makikita ang kamatayan hanggang hindi niya makikita ang Kristo ng Panginoon. Pag nakita na niya yung Kristo ng Panginoon, ano mangyayari? Ayan. Puntahan natin yung susunod na verses, Angela. Inilagay niya ang sanggol sa kanyang bisig, pinuri at Diyos at sinabi. Okay. Ito yung tinatawag na Song of Simeon. Panginoon, ngayon ay hayaan mong ang inyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan ayon sa iyong salita. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Ano nakita niya? Yung sanggol na si Jesus. Na iyong hinanda sa harapan ng lahat ng tao, isang ilaw upang magpahayag sa mga hintil at para sa kalwalatian ng iyong bayang Israel. Pag nakita na niya, pwede na siyang mamatay. After waiting so long for the consolation of Israel, he will be able to rest in death, but he will not see the actual redemption of Israel.
Kasi 33 years pa o 32 years pa bago mamatay si Jesus. So, ano po ang dapat nating tandaan? Unang-una, the Christmas story is not about sentimentality, cuteness, or falsehood. It is something that happened in history. Totoong nangyari, may value, hindi lang gawa-gawa ng tao. So, kung nagse-celebrate tayo ng birthday nyo, totoo, nagse-celebrate tayo ng birthday ng Panginoon. Tama rin sinabi ng Sister Josie na hindi yun December 25. Ito lang masasabi ko. Kayo ba, pag may birthday kayo, sinasabi nyo, "Hoy, batiin nyo naman ako, birthday ko ngayon." Uso na ngayon sa Facebook. Nilalagay. It's my birthday. Pero kung ikaw ay normal na tao, ay hindi yung sinasabi na birthday nyo. Naghihintay kayo mayroong makaalala at bumati sa inyo. Ang Panginoon ay Diyos. Sa totoo, wala naman siyang simula. Pero kung tayo ay mag-celebrate ng Christmas, siguraduhin naman nating batiin natin ang Panginoon na, "Lord, happy birthday dahil dumating ka sa daigdig na ito." Pangalawa, yun, Christmas is not about being rich or having a lot of good things. Katulad ni Jose, Maria at Simeon, it is obedience to the will of God, even if you are poor. Miski mahirap gawin at mahirap sila, ginawa pa rin nila ang inuutos sa kautusan ni Moises. And finally, yun. Maaga ako ngayon, finally. The first Advent and the second Advent, the first coming and the second coming, is about patiently waiting while trusting His Word through the power and guidance of the Holy Spirit. Tagalogin ko, ang Advent ay tungkol sa paghihintay at pagtitiwala sa Kanyang salita sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin. Please don't forget, subscribe.